What's up guys? Welcome back sa ating panibagong video. For today's video is magre-review and testing po tayo nitong Noobsound Duke Audio na model Q4. Ang laman ng kanyang box, meron po siyang USB, cable wire, OPT, cable wire, warranty card, meron siyang user manual, Chinese and English language. Meron din siyang remote control, tsaka meron siyang Type-C cable wire, meron din siyang Bluetooth antenna, tsaka ito yung kanyang mismong item. So ito na po guys yung main item ng Noobsound model na Q4. So ito yung kanyang front view, nandito yung kanyang power switch. Press lang natin to or pindutin. Tama na rin dito yung kanyang volume control. Ito yung kanyang treble, tsaka bass tone control. Headphone output or earphone. So meron siyang USB and Bluetooth mode, OPT. Tsaka pwede siya sa PC at tsaka USB. Sa gilid guys, ito yung guys Galim, nandito yung kanyang rubber feet. Sa gilid, ito yung flash drive input kung gagamit tayo ng USB. Sa likuran, nandito yung kanyang, ito yung input niya guys. Meron siyang tatlong input sa PC or laptop. So ito guys, OPT. Pwede magagamit natin to sa ating TV, saka auxiliary. Ito naman yung kanyang output patungo sa ating audio amplifier. Meron siyang right, saka left output. Dito guys, ito yung kanyang Bluetooth antenna. So dito natin yan ikakabit, itong kanyang Bluetooth antenna, no? Tapos dito, ito yung kanyang DC voltage input. Dito natin saksak yung Type-C cable wire patungo sa ating charger, power supply. Tapos made in China. So dito guys, check natin yung kanyang specs dito sa kanyang main store na Lazada. So yung kanilang official store para mga guys ay Noobsound. So ito yung unit, Noobsound Q4 mini Bluetooth. So UDIS max capacity is 64 GB. So yung treble and bass range is 6 dB. So yung kanyang frequency response ay 20 Hz to 20,000 Hz. So pwede siya sa PC, USB support, operating system. Amp output max power is 110 mW na 32 ohms. So yung kanyang headphone match impedance naman ay 16 to 300 ohms. So yung kanyang RCA output level is 1.9 volts, working voltage, DC 5 volts na Type-C. Yung gamit nito is parang amplifier po ito. Ginagamit to sa computer, laptop, pwede rin sa TV para mapangganda yung ating audio outputs. So kagandahan dito guys, meron po siyang USB and Bluetooth input. Pwede rin sa optical tsaka auxiliary. Nagamit din to sa computer or laptop. Para po ito, headphone para mapalakas yung ating headphone. Audio recording or studio, pwede natin to magagamit. So ito siya guys, meron siyang bass tsaka treble tone control para ma-tune pa natin yung quality ng ating sounds. Pwede rin to ginagamit sa pambahay na sounds kung wala pang Bluetooth or flash drive yung inyong mga amplifier na ginagamit. So ngayon guys, titesting natin to sa ating sound system. Dito tayo kukuha ng audio sa output right and left. So siset up tayo dito, titesting natin siya kung okay ba yung kanyang audio. So ito guys, titesting natin siya, itong Noobsound Q4. Titest natin siya sa Bluetooth. So meron na po itong audio yung ating amplifier. Galing amplifier, kakabit natin yan sa output nitong Q4. So left and right, yung pula, yung puti sa puti. Tapos itong supply natin na DC 5 volts is kakabitan din natin ng supply. Tapos yung Bluetooth antenna, kailangan nakakabit po ito para malakas yung sagap ng ating frequency ng Bluetooth. Pag power on natin to is long press lang natin to, pindutin lang natin tong volume. Yan. So makikita natin, nagbi-blink itong Bluetooth niya. So ibig sabihin naka-power on na po ito. So check natin sa cellphone kung ano yung pangalan niya dito sa Bluetooth. So ito guys, ito yung nakatatak dito sa Bluetooth natin sa device. So click lang natin tong BT Hi-Fi audio para maka-connect tayo dito. So pairing, click natin allow tapos pair. Yan, makikita natin is connected na po siya sa ating BT Hi-Fi audio. Yan, so select tayo ng music. Check tayo. Ito siya guys, naka-play na tayo music. Volume natin is 80%. Yan, bubulion natin yung amplifier natin. Lagay natin sa 20%. Ayan. Ayan siya. So dito guys, dito na tayo magkukontrol. Yung bass natin, lagay natin sa kalahati. Yung treble, kalahati.
Yan. So, volume natin. Yan. DWR Remix. Yan. So, malinis yung kanyang audio. Tapos, maganda yung outputs. Up natin yung bass. So, malaki yung bass. Treble. Yan. So, okay siya gamitin guys, oh. Ito siya. So, okay yung kaning outputs. Meron siyang audio. So, titesting na rin natin siya guys sa laptop. Kukunik natin to sa laptop. So, yan guys. Titesting natin siya sa laptop. Power off muna natin to. Yan. So, sa laptop is gagamit tayo nito ng USB cable wire. Yan. Connect natin doon sa laptop natin. So, buksan natin to. So, dito guys, kapag gagamit tayo ng laptop, kasi dito na tayo kukuha sa kaniyang input. Direct na to. Yan. Testing natin. So, itong USB cable wire, saksak lang natin dito sa input dito. Ito siya. Yan. Saksak natin dyan. Tapos, yung dulo kabit natin sa laptop dito. Yan. Kabit natin sa laptop. Yan. So, kailangan lagyan natin ng supply. Ito siya, DC. Yan. So, long press natin. Ayan. So, meron na siyang supply. So, ito guys, kabit tayo sa input sa USB patungo sa laptop. Yan. So, ngayon, titesting naman natin sa headphone. So, pwede po ito sa headphone guys para malakas yung audio sa ating earphone kung gagamit tayo sa ating studio. So, ito, since hindi natin marinig kung mayroong audio sa headphone, so ito, output ng headphone, kabit natin sa ating amplifier. Ayan, nakakabit na sa amplifier, yung headphone, output. So, play tayo ng music sa computer. So, ito guys, titesting na natin siya sa laptop na connect. Pansin natin guys, patungo sa laptop is gumagamit tayo dito, PC USB. Yan, ito yung gagamitin natin na connector, USB cable, patungo sa ating dito laptop natin. So, kapag naka-input tayo dyan is automatic po yan, yung audio output ng ating laptop is dito na papasok. Tapos, pansin natin guys, itong input niya is nasa Bluetooth pa siya yung input niya. Kasi nag-testing tayo sa Bluetooth kanina is naka-Bluetooth tayo. So, para ma-transfer natin dito, PC USB, is pindutin natin tong mode. Yan. So, click natin pangalawa kasi nasa pangalawa po siya. So, isa, meron siya, nandito siya sa OPT. So, kailangan nasa PC o USB yung kanyang ilaw. Yan. Pindutin natin kaisa. Ayan. So, nag-transfer na siya sa PC USB. So, ngayon, play tayo ng music. Volume natin. Volume natin up. Yan.
Ayan. So yan guys, no, yung audio niya, malinis yung outputs. Tapos, meron siyang audio yung earphone, tsaka yung main output niya. So, pwede natin ito magamit sa earphone para malakas yung audio na papasok sa ating earphone or headset. Yan. So, ginagamit to sa mga DJ remixer. Ginagamit to sa DJ studio, recording studio, para pampaganda yung kanilang outputs. Pwede rin sa ating personal na gamit na pang sound trip lang. Yan. So, kung wala kang Bluetooth or OPT or USB input sa DIY amplifier mo, is pwede mo to gagamitin. Itong klase na Noob Sound Q4 na parang sound card. Yan. Maganda yung output, tapos malakas po siya. So, madali lang siya gamitin. 5 volts yung ganang input. Gagamit ka lang ng supply na charger. Sa gustong mag-avail nito, lalagay ko dito sa baba yung link sa Noob Sound official store ng Lazada. Overall, ito na po yung review and testing dito sa Noob Sound Q4 na Bluetooth with USB and optical with PC inputs. So, yun lang guys. Maraming salamat. God bless. Tsaka ingat tayong lahat.